ang napaka-intense na laban dahil nagawang makat ni Mahoraga ang braso ni Gojo. At ang katapusan ng Chimera Beast Agito gamit lamang ang isang braso ni Gojo ay masasaksihan natin sa chapter na ito. So lumabas na nga ang spoiler sa paparating na chapter 234 at napakaraming nangyaring kaganapan sa chapter na ito. So without any further ado, let's go! Nagsimula ang chapter na ito kung saan biglang umalis si Yuta dala-dala ang kanyang katana at nagdesisyon na tulungan si Gojo. Bigla ngang nagalit si Kashimo kay Yuta at sinabing bumalik ka dito, huwag kang makialam sa laban. At makikitang ang cursed energy ni Kashimo, which is ang kuryente, ay lumalabas sa kanyang katawan. Habang si Yuta naman ay galit na rin na nakatitig kay Kashimo at lumalabas na rin ang kanyang cursed energy. Sa sobrang intense na nga ng laban mga lods, kahit ang mga nanunood ay nagkainitan na rin. Pinakalma ni Hakari si Yuta at sinabing tama si Kashimo dahil inaalaw lang sila ni Gojo na sumali sa laban kapag mahina na siya kaysa sa kanila. Sinabi ni Yuta na case to case basis daw ang kanyang desisyon at kaya naman niyang i-handle ang dalawang Shikigami kasama si Rika. Tugon naman ni Maki sa usapan na siya na lang daw ang pumunta. Sagot naman ni Kashimo kay Maki na sinabing get lost. Sinabi ni Maki na huwag daw nila kalimutan ang rule na kapag isa sa kanila ang matalo ay isa rin sa kanilang insurance ay mawawala. Sagot naman ni Yuta na sinabing kung mananalo man sila laban kay Sukuna ay hindi na nila kailangan ng insurance kaya kailangan nilang sumugal upang manalo. Habang si Yuji naman ay nakasupport lamang sa desisyon ni Yuta. Samantalang si Kusakabe naman ay napakamot mukha dahil sa bangayan at sinabing tumahimik kayo mga bata dahil hindi ninyo naiintindihan ang sitwasyon. Kaya medyo napakalma dito si Yuta at nagtaka naman itong si Yuji sa mga sinabi ni Kusakabe kung ano ang hindi nila naiintindihan. Sinabi ni Meimi sa lahat na si Sukuna daw at Gojo ay magkaiba ang requirements for winning. Si Gojo ay kailangan manalo laban kay Sukuna. Ito ay dahil kaya nilang i-handle si Kenjaku kapag mananalo si Gojo. Habang si Sukuna naman, kapag mananalo siya against Gojo, ay hindi na niya kailangan si Kenjaku upang talunin silang lahat na hindi na nangangailangan ng pahinga. Ganun kalakas si Sukuna mga lods na sa tingin ni Meimei na pagkatapos niyang matalo si Gojo ay isusunod silang lahat na hindi man lang nagpapahinga. Tugon naman ni Hakari na paniguradong mayroong pine-preserve na trump card si Sukuna upang manalo sa laban. At sabi naman ni Kusakabe na ngayon daw ay maaaring hindi pa talaga ipinakita ni Sukuna ang kanyang 100% habang si Gojo naman ay ginagawa ang lahat para lamang manalo sa laban at ang paraan lang upang manalo si Gojo kay Sukuna ang makipaglaban na walang sagabal. Napakaganda nga ng sinabi dito ni Kusakabe mga lods na hindi pwedeng mag-interfere sa laban ni Gojo at Sukuna kahit nasa disadvantage pa ngayon si Gojo dahil paniguradong alam naman ni Gojo ang kanyang ginagawa. Habang si Kashimo ay napasabing ito ba ang mga modern sorcerer na parabang minaliit ni Kashimo ang mga modern sorcerer in terms of emotion. At sinabi ni Kashimo na ang punto daw niya na ito yung laban ni Gojo. Kahit anong mangyari ay hindi magandang may makikialam sa laban. Since si Kashimo nga ay galing sa oldest era ng Jujutsu na kapag may isang malaking laban ay dapat nire-respeto talaga like Gojo and Sukuna na masasabi nating fight of the strongest. At heto na nga mga lods, Asta Katana Design, 6i Gojo, Ryumin Sukuna, bestseller sa TikTok Shop at Shopee. Naka DTF printing yan mga lods kaya napakatingkad ng kulay at matibay ang t-shirt natin. Makapal dahil 200 GSM yan mga lods. T-shirt pa lang, quality guarantee na kaagad. Yung link nasa description. Sa sumunod na panel ay lumipat yung scene sa laban ni Gojo at makikitang pinagtutulungan ni Agito at Mahoraga si Gojo. Biglang umatake sa likuran si Mahoraga subalit hindi ito tumama habang si Gojo ay nag-unleash ng Black Flash kay Agito. But surprisingly, hindi tumalab ang Black Flash ni Gojo sa katawan ni Agito. Pagkatapos ay ginamit ni Agito ang kanyang buntot pang-atake kay Gojo na makikitang ang buntot ay parang isang ahas subalit madali lang itong naiwasan at pinotol ni Gojo ang ulo ng buntot ni Agito. Nakita ni Gojo na nagawang mahil ni Agito ang kanyang buntot at na-realize niya na si Agito ay made up of Noe na na-inherit ang Great Serpent na si Orochi
at Morn Tiger na si Kusu at si Madoka na isang round deer. But since hindi daw na-adapt nito ang Limitless, kaya kaya niya itong i-one-shot kasama si Mahuraga. At sinabi pa ng spoiler na nakuha na daw nila ang pangalan ng huling Shikigami, subalit hindi pa insakto kung ano talaga ang ibig sabihin ng spoiler. At malalaman natin yan kapag lumabas na ang full chapter. Pagkatapos ay nag-unleash ng slash si Mahuraga, subalit agad naman itong naiwasan ni Gojo. Habang lumilipad ang mga bato papunta kay Gojo ay agad nag-follow up ng atake si Mahuraga gamit ang espada galing sa itaas. At naiwasan pa rin ito ni Gojo. Pagkatapos ay napangiti dito si Gojo at biglang sinipa sa mukha si Mahuraga. Sa sobrang lakas nga ng kanyang sipa ay dumikit sa brick si Mahuraga. Napaisip si Gojo na parang paulit-ulit na lamang ang kanyang ginagawa at nakakapagod na daw kung palagi na lang nagtatago si Sukuna upang mag-heal up. Habang si Sukuna ay nagtatago ay kanyang sinabi na hindi niya bibigyan ng pagkakataon si Gojo na gagamitin ng purple dahil ang purple na ginamit ni Gojo sa simula ng kanilang laban ay nasa lampas 120% at kinakailangan pa niya na gamitan ng binding vow bago niya ito makakayang salagin. Subalit kahit nagawa niya itong saluin ay nasa 4 kilometers naman ang layo niya. Kaya malaki talaga ang pinagkakaiba noong unang pinakawalan ni Gojo ang purple at ngayon kung pakawalan ni Gojo ang purple sa harap niya mismo ay baka matoji senen si Sukuna. Tinanong ni Sukuna si Mahuraga kung hanggang kailan siya magtatago dahil hindi daw ito ang gusto niyang makita. Dagdag pa ni Sukuna na si Mahuraga daw ang kanyang shadow ngayon at hindi si Megumi, kaya kailangan daw ipakita ni Mahuraga kung ano ang meron sa kanya. Pagkatapos ay biglang nag-spin ang wheel ni Mahuraga at nag-unleash ito ng isang long-range slashing attacks na ikinagulat ni Gojo mga lods dahil nakat ang braso ni Gojo at napakasimilar ng atake na pinakawalan ni Mahuraga sa dismantle ni Sukuna. At maklarify natin yan mga lods kung ano talaga ang ginawa ni Mahuraga kapag lumabas na ang full chapter. Pagkatapos ay napahawak bibig si Sukuna at napasabing good. Napatanong dito si Kusakabe na kaya palang makapag-unleash ni Mahuraga ng slashing attack. Tugon naman ni Yuji na flying slash like Sukuna. Habang si Shoko naman ay napasabing si Gojo ay nasa hindi magandang sitwasyon dahil yung healing process niya ay mahina. Pagkatapos ay makikitang mabilis na sabay na umatake si Agito at Mahuraga at bigla namang lumabas si Sukuna upang i-take opportunity ang pagkaputol ng braso ni Gojo. Mabilis na sinipa ni Sukuna ang ulo ni Gojo at tumilapon nito papunta kay Agito. Subalit basag nga yung mukha ni Agito mga lods dahil sa suntok ni Gojo. Grabe, sobrang bilis ni Gojo dito mga lods kahit nasa disadvantage. Habang tumatawa lamang si Gojo ay makikitang ang kanyang kamao na ginamit sa pagsuntok kay Agito ay may kasamang lapse blue. At dito na nga sinimulan ni Gojo ang pagbugbog kay Agito na may kasamang lapse blue gamit lamang ang isang braso. At pagkatapos nagpakawala si Gojo ng curse technique lapse maximum curse energy output blue. Habang si Mahuraga ay makikitang pinoprotektahan si Sukuna. Ang maximum curse energy na pinakawalan ni Gojo mga lods ay totally destroy si Agito. At sinabi pa ng narrator pagkatapos ng 41 seconds ang purple daw ni Gojo ay nag-iwan ng peklat sa buong Shinjuku. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lods, walang break next week.